Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot. Lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot@gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Hey, Takawtakot viewers! I am a silent follower here and would also like to share one of my creepy encounters called Titig. Nangyari ito noong 2019. Sunday yon at kakatapos lang namin magsimba. Around 7 PM na nung matapos ang mass at umuwi na kami ng 3 kong mga kaibigan. Mga 15 minuto ang tricycle ride papunta sa uwian naming dorm. Mga graduating students kami on that school year at sabi sa mga pamahiin, lapitin daw ng disgrasya kapag graduating. So kami ng mga kaibigan ko, madalas magbiruan na dapat mag-iingat kami palagi at iiwas sa mga bagay na ikapapahamak namin. So eto na nga. Bali yung tricycle na sinakyan namin, 6 ang pwede sumakay. At that time, yung 2 kong friend nasa front seat. Tas may isang passenger na kasama nila, at meron din isa sa backride ng driver. Kami naman ang isa ko pang kaibigan, nasa likod ng tricycle. Everything was fine naman. City lights plus breezy air, superb. Not until dumaan kami sa part ng daan na ang dilim-dilim paggabi kasi walang street lights, at mistulang gubat siya na ginawan lang ng kalsada para makatawid sa bayan ang mga taga-ibang barangay. I think 5 to 8 minutes, ata na ganun kadilim. Total darkness, walang kabahayan. Tanging ilaw lang ng tricycle sa front ang naaninan. Okay sana kung meron nakasunod sa amin na tricycle para mailawan kami sa likod, pero at that time wala. So ang setup pala sa likod ng inuupuan namin is magkatapat kami ng kaibigan ko. Habang nagbibiyahe na kami sa part ng madilim na daan, nakaramdam na agad ako ng goosebumps. Nakakatakot ang ambience ng lugar. At ang friend ko, tumitingin siya sa akin with a creepy face. Natural na nakatitig. Ewan ko ba, mukha siyang nananakot, di man lang ngumiti. Wala namang nagbago sa mukha niya, except sa nakatitig siya akin. Siguro natatakot din siya sa paligid, nasabi ko na lang sa sarili. So para mabasag ang takot at katahimikan namin, sabi ko sa kanya, Besh, stretch mo na rin yung 2 kamay mo. Mukha ka namang ghost dyan. Tinatakot mo ba ako? Sabi ko, habang tumatawa. Sumagot naman siya, ha, ano? Di kita marinig. Kahit kasi tahimik ang paligid, di pa rin kami magkarinigan kasi maingay yung motor. Sabi ko naman sa kanya na sasabihin ko na lang sa kanya pagka-uwi namin. Fast forward, nakauwi na kami sa dorm. Medyo pagod, so naisipan na naming kumain. Habang kumakain, na-open ng kaibigan ko kung ano daw ang sinasabi ko sa kanya kanina at sinabi ko naman, habang nakikinig yung 2 pa naming kaibigan. Pero bigla kaming kinilabutan nung sinabi niyang, ha, di naman ako tumitig sa'yo. Nakapikit nga ako kasi natatakot ako at kinikilabutan din nung nandun tayo sa part ng madilim na daan. Nakapikit ako at nagpipray na sana makauwi tayo ng safe. At natigilan kaming lahat kasi akala ko that time ay nakatitig siya, pero nakapikit pala. So sino yung tumitig sa akin kanina? May sumapi sa katawan niya. Buti na lang mas powerful ang prayer namin niya. At ako rin kasi nagpray din ako noon after ko siyang kausapin kasi creepy talaga. At ang 2 rin naming friends na tahimik lang din na nagpipray rin pala nung nagbibiyahe kami kasi kinilabutan din pala sila.
Behind that encounter, blessed pa rin kami kasi nakapagsimba pa kami at safe kaming nakauwi. That's all. Takaw Takot fam, remember to always have time for God, always pray. From Pau. Hello po to all Takot Zen, gusto ko lang po magbahagi ng story sa inyo kahit po first time ko lang mag-share. Actually, matagal-tagal na din po akong nanonood dito ng mga creepy stories, kaya di ko na po sasayangin ang opportunity na to. Pamagatan nating creepy room. Sensya na at di po ako ganun kagaling magkwento, pagtiyagaan na lang ninyo. Noong taong 2018, I was still in grade 8 at that time. Part po ako ng isang Girl Scout sa isang school sa Parañaque. Marami na din pong na-share sa akin na mga nakakatakot na experiences ang mga classmates ko during sa camping namin doon din sa school, pero deadma lang ako. Feeling ko gawa-gawang fiction lang nila para lang may kwento. Merong kasing 3 buildings ang school compound namin. Yung unang building is for the elementary or grade school, yung second is for the junior high, and yung third po is for senior high. Paakyat kami ng classmates ko na kasama sa camping. Pag-akyat namin ng hagdanan, sa second floor at sa right part noon, ay may isang door or room which is for the grade 9. Umupo kami sa tapat ng room ng classmates ko na itago na lang natin sa mga pangalang si Grid at Sandra. Nagkukwentuhan kami, then nagpaalam si Sandra na mag-CCR, kaso sabi namin sasama na lang kami, kasi natatakot nga kami. Then, isa-isa kaming tumayo. Pagtayo ni Grid, biglang bumukas yung pintuan ng classroom ng grade 9. Kaso mga oras na yun kami pa lang ang tao sa lugar na yun kasi bumili ng pagkain yung iba at nagsibabaan sila. Wala ring bintana ang room na yun, walang hangin, sarado ang electric fan at mga aircon. Nagtaka kami ni Grid kasi bigla ngang bumukas ang pinto. Dahil nga matatakutin ako kahit mahilig ako sa horror books and movies, sabi ko kay Grid na siya na lang ang tumingin or lumapit kung may tao ba sa room na yon, kasi karamihan din sa mga friends na sumama for camping namin sa Girl Scouts ay mahilig manakot, so ayun, baka kako may mga nananakot lang. But Grid said, "No, natatakot din ako, kung gusto mo, sabay tayo lumapit at tumingin." But the problem is papalapit na nga kami ni Grid sa door, bigla namang umawang ng malaki yung pintuan, kaya kaming dalawa ni Grid ay tumakbo pababa at naiwan si Sandra sa itaas. Maya-maya ay nakababa na rin si Sandra na mamumutla. Galit siya sa amin at iniwan daw siya at nagtakbuhan kami. Naihi pa naman siya at biglang umatras ang ihi niya, sabay takbo pababa na din. Pinagsabihan tuloy kami ng scoutmaster namin na kung saan-saan kami gumagala nasa grounds lang naman gagawin ang bonfire. Mula noon di na kami umakyat sa building na yon kung wala rin lang gagawin o walang kasama. Nagtanong-tanong kami sa ibang students, meron din silang na-i-share na kakaibang experience, pero walang makapagsabi kung may multo o elemento ba sa school namin. Yun lang po at maging maingat tayo sa lahat ng lugar. Salamat, mula kay Ana. Hello mga followers ng Takaw Takot. Ang story na ito ay naikwento na lang ng mama ko sa akin na may pamagat na village ghost. Siya lang naman ang nakaka-experience ng mga ganito. Siguro dahil mayroon daw siyang third eye, pero di naman kasi pinapansin ng nanay ko ang mga nakikita niya. Isang gabi, pumapasok kasi ako ng kwarto ko after namin mag-dinner around 7:45. Pero pagpasok ko sa room, hindi agad ako natutulog. Nagsusurf pa ako sa internet about sa mga madre. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko na yon. Dati yon, pero nabago na ang goal ko nung nagdalaga na ako. Bandang mga 10 PM, pumapasok naman si mama sa room nila para matulog. Marami kasi akong kalokohan, lalo na sa gabi.
Nandyan yung inaantay ko si mama na matulog kasi malalaman ko yun pag wala ng ilaw sa kwarto nila. Mga 1 AM, lalabas na ko para magbike. Pag napagod ako sa 1 hour na pagbabike, magpapahinga ako sa malaking gate. Bago siya pumasok sa street namin, sa malaking gate na yun, ang tapat non clubhouse, at may isang grotto ng Birheng Maria. Nagfo-phone ako doon. Then siguro natiempuhan ako ni mama na wala sa kwarto, pero di naman kasi siya nag-inspeksyon ng room ko. Siguro dahil sa pinto na nakabukas, hindi nakalok. Hinanap ako ni mama tapos doon niya ako nakita. Nagalit siya at bakit daw madaling araw nasa labas daw ako. Puro sermon, ganito ganyan hanggang sa nagkwento siya. Hindi para manakot kasi bukas ata ang third eye ni mama. So ganito may tindahan kasi siya at paupahan malapit sa SM papauwi daw siya. Bumaba na lang siya sa tapat ng clubhouse para lakarin nga yung bahay namin. Bago pa siya pumasok sa malaking gate na binanggit ko kanina, may nakita daw siyang babae doon malapit sa grotto, mahaba ang buhok, dikita ang mukha at puti ang suot. Sa takot na lang ni mama dali-dali siyang naglakad pauwi na hindi siya lumilingon sa likod kasi feeling niya nakasunod daw sa kanya yung babae. Kinabukasan na ikwento ni mama sa mga kapitbahay, minaritis ni mama ang nangyari. Napag-alaman ni mama na may pinatay pala sa lugar na yon malapit sa bahay after gahasain. Kasi may mga kapitbahay din kaming nakakakita sa babaeng yun at yun nga daw ang white lady sa village. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagpapakita siya. One time nga habang sakay si mama sa kotse na dinadrive ni daddy, may nadaanan silang tricycle sa labas ng village namin. Sinusundan daw nila ang trike na yun at wala namang sakay. Bandang 11:30 ng gabi. Hindi naman tumigil yung trike pero yung white lady na nakita ni mama sa loob ng village ay bigla na lang naka-backride na sa tricycle. Gusto sanang warningan ni mama yung driver kaso bigla itong lumiko pakanan sa isang kanto at di na nila nakita. Kinabukasan ay nabalitaan na lang nila na may trike na naaksidente malapit sa village namin. Medyo may kaunting guilt si mama sa nangyari dahil di niya naabisuhan ang trike driver na may multo itong sakay. Ang ginawa ni mama ay pinabendisyonan niya sa kaibigan naming pari yung lugar sa village kung saan naganap ang pagpaslang at paghalay sa babaeng yon. Gusto ni mama na magkaroon na ng katahimikan sa village. Mula noon ay naging tahimik na ang subdivision namin. Yun lang po at mag-iingat tayo mga katakaw-takot. Mula po kay Chi.